Genesis chapter 19, 1-3. At nagsadating ang dalawang anghel sa Sodoma nang magtakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at niyukod ang mukha sa lupa. At nagsabi, Ngayon ang mga Panginoong kung pinangmanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay na inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas na inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy na inyong paglakad. At sa kanilang sinabi, hindi kundi sa lansangan mananahang kami sa buong magdamag. At sa kaniyang pinakapilit, sila ay nagsiliko at nagsipasok sa kaniyang bahay, at sila ay kaniyang pinaghanda at pinagluto ng mga tinapay na walang liberatura at nagsikain. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis. Genesis chapter 19 verses 4-6. Ito po ang nakasulat. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo at makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Yan lang po. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 19 verse 7-9. Sinabi niya sa mga tao, "Wag, mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Ngunit sumigaw sila, "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila." Tinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo sa RCCI family. Ako po ay magsishare lang po ako ng Genesis chapter 19 verse 10-12. Tatapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at pinatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila. Ang muntik malaki anupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng iyon tangkilik sa bayan ay pag-aalis mo sa dakong ito." Amen. Magandang gabi po. Ito po ang aking message sa Genesis 19 verse 13-15. Sapagkat gagawin na namin ang lungsod na ito, pinakinggan ni Yahweh ang mabigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma, at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. 14. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. 15. Nang magbubukang liwayway na, inapura ng mga anghel si Lot, "Magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Amen po. Salamat po sa bawat isa. Po ngayon ay Genesis chapter 19 16-18. Dapat siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas
at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na sila'y nailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag kang ganyan, Panginoon ko. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Genesis chapter 19 verses 19 to 21 na sinasabi, kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas niyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. 20. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang iyan sa unahan? Tiyak na mararating ko po yun dahil malapit lang. Maaari bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? 21. Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo, hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Amen. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po and God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 19 verse 22 hanggang 25. Ngunit nagmadali kayo. Hindi ko may tutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya ito'y tinawag na Zoar. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at isupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Ako po ay naatasang ibahagi sa inyo ang chapter 19 po ng Genesis verses 26 to 29. Sabi po rito, but Lot's wife looked back as she was following behind him, and she turned into a pillar of salt. Abraham got up early that morning and hurried out to the place where he had stood in the Lord's presence. He looked out across the plain toward Sodom and Gomorrah and watched as columns of smoke rose from the cities like smoke from a furnace. But God had listened to Abraham's request and kept Lot safe, removing him from the disaster that engulfed the cities on the plain. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So dito po sa previous verse ay atin pong nalaman na pinatakas po si Lot at ang kanyang pamilya upang mailigtas po sila dahil tuluyan na pong gugunawin ang Sodom. So sa kanila pong pagtakas ay sila po ay binilinan na magdire-diretso lamang at wag na pong lilingon. Ngunit dahil po sa hindi pagsunod at pagsuway ng asawa ni Lot, ito po ay naging haligi ng asin. So, sa sumunod po na verse ay si Abraham po ng kinaumagahan ay umakyat po doon sa lugar kung saan po siya ay nagpakita sa kanya ang Panginoon at doon po nakipag-usap. At mula doon ay tinanaw niya yung kapatagan ng Sodom at nakita niya po na ito nga po ay meron ng mga usok-usok na senyales na ito po ay nawasak na, nagunaw na, nawala na. So, dito po ay makikita natin sa last verse na sinabi na, but God had listened to Abraham's request and kept Lot safe, removing him from the disaster that engulfed the cities on the plain. So, dito pala sinabi na naalala ng Panginoon yung pong
request, yung pakikipag-bargain sa kanya ni Abraham. So, kaya po naging nailigtas si Lot dahil po sa pakiusap at panalangin ni Abraham. So, dito po makikita po natin yung pong ginawa pong pamamagitan ni Abraham para kay Lot na kanyang pamangkin na nakatira noon sa Sodom ay isang uri ng panalangin na sinasabi po sa Proverbs 15 verse 29 na the Lord is far from the wicked but He hears the prayers of the righteous. Dito po makikita po natin bilang si Abraham ay isang righteous person na pinapakinggan po talaga ng Panginoon ang mga matutuwid na tao, yung mga panalangin nila. At ang isang taong matuwid, ito po yung sa paningin ng Panginoon, yung kanyang mga sinasabi, ginagawa, yung iniisip ay tama po sa paningin ng ating Panginoon. Hindi ko mo ikaw ay makasalanan, ay hindi ka na pwedeng maging righteous. Dahil si Abraham po ay naging makasalanan din po siya. So tayo po bilang tao ay lagi po natin tatandaan na tayo po ay patuloy na manalangin. Hindi po sa gabal kung tayo man ay nagkakaroon ng pagkakasala. Dahil the moment na tayo po ay humingi ng kapatawaran, tayo po ay pinapatawad ng Panginoon dahil po sa kanyang unfailing love at sa kanyang pong awa at habag sa atin. So dito makikita rin po natin na ang ating pong kapag meron pong mga bagay tayo sa buhay natin na ito po ay natatanggap natin. Minsan hindi po iyan dahil deserve natin yung matanggap. Kundi minsan po meron pong mga tao na nag-i-intercede. Meron pong mga tao na namamagitan para sa atin sa Panginoon through prayer, na meron po mga nagdadasal po para sa atin. Ganon din po sa ibang tao, mga kaibigan or families natin na hindi man nila deserve yung mga ganoong bagay. At tayo ay nanalangin at tayo ay lumapit sa Panginoon, napapakinggan po talaga ng Panginoon ang mga dasal ng mga matutuwid na tao at binibigay at pinagkakaloob ng Panginoon yung mga hiling ng ibang tao sa pamamagitan ng mga taong nananalangin para doon. So lagi po nating tatandaan na patuloy po tayo sa ating pagdarasal. Huwag po nating gawing hadlang kung tayo man ay nagkakasala. Dire-diretso lang po tayo at patuloy tayo magdasal at gawin natin laging opportunity ang bawat araw na makipag-usap sa ating Panginoon. Maging consistent po tayo dahil lagi nating tatandaan na prayer is powerful. Maging anuman po ang ating sitwasyon sa buhay, patuloy lang tayo sa ating pananalangin dahil si Lord ay lagi po siyang makatarungan. Hindi lang po siya makatarungan, siya mismo, God is justice, siya po mismo yung katarungan. So patuloy lang po tayo sa pagdadasal, magpanalanginan po tayo sa bawat isa dahil po makakatulong po iyon, maging pagpapala po tayo sa bawat isa. Yun lamang po, to God be all the glory at God bless everyone. Magandang pagpapalang gabi pa sa ating lahat at ako po ay naatas ang bumasa sa Genesis chapter 19 verses 32-33. Ito po yung pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. 30. Dahil natakot si Lot at tumira sa Sor, lumipat siya at ang dalawa niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sa kuweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, matanda na ang ating ama at wala ng ibang lalaki rito na maaari natin mapangasawa para mag-anak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. 32. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos sumiping tayo sa kanya para mag-anak tayo sa pamagitan niya. 33. Kaya ng gabing iyon nilasing nilang kanilang ama pagkatapos sumiping ang panganay sa anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyari. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Yan, sobra po dito nakakapangilabot na po. Sa panahon natin ngayon, di po ba ang ama yung karaniwang gumagawa na hindi maganda doon sa kanilang mga anak na babae. Dahil din po ito sa bisyo na nandito na po dito sa henerasyon natin, maraming drugs, yan alak po, no, na pero kaya nila nagagawa yung ganong immortalidad. At dito po sa Genesis chapter 19 makikita natin yung sobra ng kasamaan ng mga tao.
isa na rin po rito yung mga anak nila Lot na maging ang kanilang dugo at laman ay kanilang ama na kanilang pinanggalingan, binalakan nila ng ganitong kahiyahiyang gawain, nakakapangilabot po na sila pang mga anak ang nagbalak noon na sumiping sa kanilang ama para lamang sila magkaroon ng anak. Hindi nila naisip yung kanilang katawan, di po ba? Ang ating katawan ay temple of God. Dapat po hindi nila nahintay kung ano yung maibibigay na kinabukasan sa kanila ng ating Panginoon. Maaari kasi natira sila dun sa Sodoma at sa Sodoma na adapt nila maaari yung mga pag-uugali at gawain ng Sodoma doon nakikita nila. Kaya parang naging siguro natural lang sa kanila yung ganitong gawain, yung pagiging immortalidad ng tao. Dito din natin makikita yung distraction, yung pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah dahil sa sobrang kasamaan. Tunay ang ating Panginoon po ay mabuti, pero ang ating pong Panginoon ay hindi po siya papayag na hindi magbigay ng katarungan doon sa mga ganun na masasama, na hindi niya papayagan na mangibabaw yung kasamaan laban sa mabuti dahil siya ang may gawa ng mundo. Tayo dapat po ay bilang tao marunong tayo rumespeto. Dito sa kanila, hindi na nila nirespeto ang kanilang ama. No? Nalimutan nila dahil sa kahinaan ng kanilang laman. At yung dapat po natin na iniisip na ang ating Panginoon ay merciful at faithful sa kanyang pangako. Pero kung ganito po ang tao ay binibigyan niya lagi ng chance at wala pong kahalaga sa binibigay niya ng chance na magbago, andun po yung puso ng Panginoon na ibibigay niya po talaga yung kaparusahan para po matuto ang tao. At dito rin po yung kahiyahiyang pinagmula ng mga Moabita dahil po doon sa pagsiping ng anak ni Lot sa kanya na hindi niya namalayan. Una, pinaalis sila doon dahil andun yung puso ni Abraham na inaalala sila na gano'n na lamang yung pakiusap ni Lot. Ginawa ni Abraham, malugod ang ating Panginoon para masave pa sana to, no? Yung Sodoma, pero ganun talaga na sobrang kasamaan na talaga, kaya hindi papayagan ng ating Panginoon talaga na mangibabaw pa yung kanilang kasamaan doon. Nakakapangilabot pati yung lingkod, yung mga anghel ay pinagbabalakan ng mga tao doon, babae sa babae, lalaki sa lalaki, sobrang kasamaan na nila. Kaya po nalipon po ang nakakalungkot man bilang tao na ganun ang nangyayari sa kanila, pero yun po talaga ang batas ng Panginoon. At dito nga po sinasabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 9. Ganyan sabi dito, kaya lumayo ka sa sexual ng immoralidad. Ang ibang kasalanan ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan, ngunit ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ito'y paalala sa atin ng ating Panginoon na ang ating katawan ay pag-aari ng ating Panginoon. Tunay po dahil tayo po ay ginawa lamang ng ating Panginoon. Dapat po natin pahalagahan at pasalamatan na at gawin lamang po natin sa mabubuti yung ating binigay na buhay sa ating Panginoon. Yung gawin natin na maging mapaglabanan natin yung tawag na laman laban po sa ka-immoralidad. Marami pang salamat and God bless you all. Paalang gabi po sa ating lahat. Andito ulit po tayo sa ating gawain na daily devotion. Genesis chapter 19 na po tayo. Ang aking pong share ay verse 34 to 38 po. At sinasabi nga po sa talatang ito,
Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, "Sumiping na ako kagabi sa ating ama. At ngayong gabi, muli natin siyang inumin ng alak hanggang sa malasing siya." Excuse po. At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayo dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing yon, muli nilang nilasing ang kanilang ama, at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang lasing, at sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalaya na kung ano ang nangyari. Sa ganung paraan, nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon ng anak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmula ng laki ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmula ng lahi ng Amonita. Amen. Salamat sa Diyos sa pagkabasa po ng kaniyang salita. Dito po sa verse na binasa ko po ito, sa verse 34, ay dito po natin makikita yung pong ginawa po ng dalawang anak ni Lot sa kanilang ama, na isa pong labag sa kakautusan po ng ating Panginoon, na sinasabi nga po sa Ten Commandments na honor your parents, na wala po yung pagrespeto nila sa kanilang ama kung bakit po nagawa nila yon. Hindi po natin maisip na kung bakit yung mismong anak pa ang gumawa sa kanilang ama ng ganun, na kung tutuusin minsan nasa sitwasyon na nangyayari sa atin sa takbo ng mundo, minsan yung ama ang gumagawa ng kalaswaan sa kanilang anak. Pero ito, nung panahon na ito, na sinabi nga dito na ang ginawa ng dalawang magkapatid para sa kagustuhan nilang magkaanak ay nilasing nila ang kanilang ama, excuse po. At nakakapagtaka rin naman po bakit naman po itong si Lot ay hindi na po niya naisipan, kahit pasabihin po natin na sa sobrang kalasingan nangyari. Napakabigat po ng nagawa po ng dalawang magkapatid, at dahil nga po sa kanilang kasalanan na ginawa na yon, na nagbunga nagbunga po yung ginawa nila sa kagustuhan nga po nilang magkaanak, at nagkaroon nga po ng isang anak na lalaki, itong panganay, at pinangalanan pong na Moab. At dito nga po sinasabi nga dito na ito na po ang pinagmula ng lahi ng Moabita. At yun naman pong bunsong kapatid ay nagbunga din po yung ginawa nila na sa kanilang ama na kalaswaan, na pinangalanan naman pong Ben-Ami. At dito rin po na pinagmula ng lahi ng Amonita. At dito po natin talaga makikita na kung bakit naisip ng dalawang magkapatid na yon ang mga bagay na yon na mismong kanilang ama pa. Kahit po sabihin natin na kagustuhan nila na magkaanak, bakit sa kanilang ama pa ang kanilang ginamit para lang po magkaroon sila ng anak. At dito po natin makikita sa Galatians chapter 5 verse 19, na sinasabi nga po dito, ang taong sumusunod sa nilanasan ng laman, nakita po ninyo, ay makikilala sa gawa nila. Yun po nangyari na nga po yun, na yung pagnanasa po ng laman. Kaya po kaya ginawa po nila yung mga bagay na yun sa kanilang ama. Sexual na immoralidad. Kita po yun, napakaliwanag. Sexual na immoralidad, kalaswaan, at kahalayan. Napakapangit po nito kung tutuusin po natin. Ito po yung isang talaga pong labag na labag sa kautusan po ng Panginoon, na gumawa po ng mga bagay na ganun, na ay hindi po natin maisip, mahirap pong ipaliwanag. At wala naman po ditong sinabi sa binasang ito kung ilang
bote o ilang tagay ba ang nainom ni Lot basta po nilasing. Siguro marami po kasi, depende nga po yun. At talaga pong nakakapagtaka bakit bilang isang ama na hindi niya naramdaman na yung kanyang anak na lamang sila lang tatlong magkakasama sa bahay, bakit hindi niya nalaman, di siya nag-isip o nakalimot. Baka sa epekto rin niya po ng alak, kaya minsan sabi nga yung paglalasing nga po walang magagawang epekto. Kaya ang mas maganda po, gumawa po tayo ng mabuti, sumunod po tayo sa kautusan ng Panginoon at naayon po sa kanyang kagustuhan para po tayo ay maging maayos na yun pong ating direksyon ng buhay. Salamat po and God bless po sa ating lahat.